Good day, everyone, and welcome to Mantayanon Caster. And then, by the way, I'm Mitch, and today mag-unbox tayo ng bago kong biling Casking Megatron 6000. So maraming sizes ang Megatron, but I opt to choose 6000 dahil I'm into saltwater fishing. Overview lang sa Casking. Casking is a US-based company and was established around 2014. But syempre, lahat naman ng mga brand from US or other countries, meron na rin sa China. So, might be this is made also in China, but this is designed from the US. So, bakit nga ba Casking Megatron na ang pinili ko? Ang dami naman diyang brand na mas maganda. Nandyan si Shimano, Daiwa, Penn, Okuma, or Atika. Maraming brand. Bakit Casking? Because Casking, nakita ko yung affordability niya, lalong-lalo na sa mga bagong anglers na naghahanap ng powerful na reel. Pero limited ang budget natin. So Casking is one of the best brand pagdating sa price, pagdating sa power. So I choose Casking dahil although marami tayong naririnig ng mga negative feedbacks, pero by reviewing yung specs nito, nakita kong isa ito sa pinakamalakas na reel at a very affordable price. So I think buksan na natin yung box para makita niyo yung laman nito. So dumating siya na naka-plastic siya. Very simple. Ngayon magtataka kayo, meron na siyang line. Nilagyan ko na siya ng line para mamaya pag nag-review tayo is makita nyo rin yung drag niya. Kung paano siya gaano siya kalakas at ano yung tunog niya kapag nag-testing tayo mamaya. So kasama rin niya dito is mga ano na lang to, labels, stickers, so very common. So, ito na yung Casking Megatron na nabili ko. So yung price ilalagay ko na lang sa description para malaman niyo dito. So maganda siya. Unang feel pa lang pag hinawakan mo siya, napakaganda. Makita mo talaga kung gaano siya kaganda at gaano katibay. Nilagyan ko na siya ng mono at braid para ready na siya for fishing. Umpisahan siguro natin sa body frame niya. So this is a skeletal aluminum frame. So pag sinabing aluminum, mas matibay, mas magaan, at mas corrosion resistance. Spool niya is a CNC machined aluminum din. Computer cut para precise at pantay. Ang aluminum spool niya is napakatibay at corrosion resistant din siya. So kahit gamitin mo sa salt water, so you just need some minor care for this dahil hindi naman ito talaga ganun ka high-end na reel. So aalagaan pa rin natin. Yung handle knob niya is also aluminum and T-style knob. So ito nakatiklop pa siya dito. Makikita niyo ito dito. So, kailangan mong luwagan itong knob na to para maayos mo yung ito. Ayan. So, ayan na yung knob niya. So, very nice. Tanggalin natin itong karton. Tumutunog lang yung nylon na ano niya. Pero napakaganda rin niya. Napakatibay din. Ang main gear niya is zinc alloy, yung nasa loob nito. Gawa sa zinc alloy, good balance ng lakas at affordability. Hindi man siya kasing premium ng iba, pero pagdating sa power, napakalakas ng Megatron. Ang pinion gear nito is made of brass, mas matibay at mas smooth ang rotation. Ito yung gear na kumakapit sa spool shaft. So, importante na durable siya. So, nasa loob siya ng main reel natin. Hindi natin siya makikita dito sa labas, not unless bubuksan natin siya. For the bearing, meron siyang 7+1 double shielded stainless steel bearings. So, kung sinabing 7+1, 7 na bearings yung mga nandito sa loob, then isang reverse bearing naman para dito. Gear ratio niya is 5.2:1. So, ano bang ibig sabihin ng gear ratio? Ang gear ratio nito is ibig sabihin ng 5.2:1, isang ikot ng knob mo
is 5.2 na ikot ng spool. So, ganun lang ibig sabihin nun. Maximum drag, ito na yung reason kung bakit nalagyan ako sa spool para makita natin yung drag niya. Luluwagan muna natin to para madaling madrag natin to. So, kapag meron siyang line, ito yung line niya, kita nyo kung ito yung drag. Ayan. So, kita nyo dito. Ito yung kapag naka-hook ka ng fish, hihilahin niya to, may konting play para hindi naman masyadong mabend yung reel mo or yung rod mo. Meron siyang play. So, ito yung sinasabi nating drag. Ngayon, kung ayaw mo naman na nadadrag siya, pwede mo siyang higpitan para hindi na siya kayang mahila ng isda. Kaya mo nang ma-retrieve yung ano. So, matigas na siya. Hindi na siya basta-basta nahihila din ng isda. Again, clockwise, kapag hihigpitan mo siya, then luluwagan mo siya is counter-clockwise. So, ganun lang. Meron nga pala itong mga sabitan ng nylon or monoline. So, kung hindi mo siya ginagamit, sinasabit mo lang siya dito. Ganyan lang yan. Then, meron din akong bihira itong ma-explain sa mga ano. Ito is yung reverse naman niya, reverse knob. So, kapag nakaganyan siya, nakalock siya, hindi mo siya maiikot pabalik. Yan. So, puro retrieve ka lang. Pero pag pabalik, hindi siya maiikot, matigas siya. Pero kung ito is ibababa mo siya, kaya mo siyang maikot pabalik. Pero pag nilock mo siya, hindi mo siya naiikot. Puro retrieve ka lang. So, ito is ma-prevent na during a big fight sa fish is hindi siya bumabalik. Puro retrieve lang talaga siya. Yung weight ng Megatron natin is 380 grams or around 13.4 ounces. So, sakto lang yung bigat niya. Hindi siya ganoong kabigat at hindi ka naman napapagod din. Maganda naman yung weight niya para sa mahabang fishing adventure natin. For line capacity, meron tayong pwedeng gamitin. Pwede tayong gumamit ng mono. Ito yung nylon. So, kung gagamit ka ng 16 pound, 370 yards ang kaya mong malagay dito sa loob. Ngayon, kung 20 pounds naman ang gagamitin mo, 300 yards ang magagamit mo dito. So, mapapansin nyo, the thicker the bigger yung pounds na gamit nyo, the lesser yung malalagay mo sa loob. Ngayon, kung gagamit ka naman ng braided line, itong yellow, ito yung braid line ko, is 65 pounds, 190 yards naman ang kaya mong ilagay sa loob. And then, 80 pounds naman ang gagamitin mo is 155 yards. So, tip lang para sa mga viewers natin, lalong-lalo na yung mga buguhan. Huwag po nating punuin ito. So, hanggang dito lang siya sa line. Huwag natin hayaang umapaw siya dito or meron siyang linya dito, yan. Hanggang dyan lang talaga yan. Huwag niyong pupunuin na susobra na siya. Kasi kung pag nagsobra na yan, magkakaroon ng mga loose line dito sa spool mo. So, tama lang. Pag nakita niyo yung nandito na siya sa line, then enough na yon for your retrieve. Retrieve naman niya, ito yung sinasabi natin na sa kada ikot is 5.2 na ikot ng spool. So, yeah, ganyan daw. 5.2. Then, ang nare-retrieve niyang line, ito yung line na ginagamit mo either braid or mono, is 24.4 inches per turn. So, ganun kadami ang naano niya. So, kahit malakas yung isda na hook mo, madali siyang ma-retrieve, madali siyang makuha kasi marami siyang ikot. Sa isang ikot lang ng knob, maraming ikot ang spool. 24.4 inches ang nare-retrieve natin na line. I think we have covered enough sa Megatron and napakita natin lahat ng specification nito, pati yung materials nito. So, if you like the content that we're making, please consider subscribing to our channel para ma-update kayo sa mga bagong videos, lalong-lalo na sa mga newbies pagdating sa angling. Kung baguhan kayo, ito yung channel na ginawa para sa inyo dahil ituturo natin lahat ng dapat yung malaman paano gamitin ang spinning reel. By the way, this is a spinning reel dahil meron din tayong bait cast na reel pagdating sa angling. So, dalawa po yun. Ang bait cast ay ginagamit natin for a more advanced angler na medyo sanay na sila, kaya na nila kasi yun, prone yun sa bird's nest or backlash
Kaya kung hindi ka marunong mag-control, mahihirapan ang isang baguhan. So, I advise para sa mga beginners, spinning reel lang gagamitin natin at hindi yung baitcast na reel. So, I hope nakatulong ang video na to para mabigyan pa kayo ng knowledge kung paano gamitin ang spinning reel pagdating sa angling. At sana mag-enjoy kayo sa susunod nyong fishing adventure at balitaan nyo naman ako kung anong mga new learnings na natutunan nyo at i-share nyo naman din sa atin. So maraming salamat. This is Mitch from Bantayanan Caster, and see you next time.